has a perfect plan for each and every one of us. But we have to wise up and choose His wisdom. Ating talakayin ngayong hapon is wise up, man. Bakit? Choose God's wisdom. Sa lahat ng ating desisyon, sa lahat nating kilos, sa lahat ng ating direksyon, napaka-importante na meron pong dalawang wisdom na naglalaban. And ito nakakatuwa. We would rather obey God and choose His wisdom. Bakit? Because He knows and because He also holds the future. Yaman din naman, gusto rin natin na magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Maging maayos na kinabukasan para sa anak, para sa pamilya, para sa ating buhay. Piliin natin ang talino ng Diyos. Amen po? Now, Christians, listen to this. We need to seek godly wisdom. Ano po bang ibig sabihin ng wisdom? Pag sinabi nating wisdom, ito po ay na-acquire nating knowledge of truth. Okay? Kasi po, nagsisimula yan sa kaalaman. No? Yung wisdom, nagsisimula yan sa pagkaalam. Nalaman mo. Okay? Ngayon, natutunan mo. Kanya lamang, hanggat hindi mo ina-apply yung alam mo, hindi pa yan wisdom. We want knowledge, pero wala yung wisdom. Kaya nga, godly wisdom is the God-given ability to evaluate. Yung bang matita mo talaga, mapag-isipan mo, maisip and make decision from God's perspective, which is truth. God has a perfect plan for each and every one of us. But we have to wise up and choose His wisdom. Nagkakaintindihan po, but we have to take Him seriously. Kaya nga when we evaluate, you choose God. Kaya hindi tayo namimili, ano yung kikitain ko dyan? Hindi. Ano yung mag-glorify si God dyan? And for sure, if God is glorified, He will take care of us. Now, alam po ninyo, sa Corinthians, alala nyo, nag-aaway-aaway sila. At nag-aaway-aaway sila dahil unang-una, ang church ng Corinthians, sobrang gulo. Daming pinag-aawayan. Pinag-aawayan nila pati yung kanilang susundan. Personalidad. Pinag-aawayan nila pati yung pagkain. Pinag-aawayan nila pati tungkol sa moralidad. Pinag-aawayan nila, nagkokorte at nagdidimandahan pa sila sa korte. Ang dami lang problema. Pati kaloob, nagkokompetensya sila. Pagalingan sila ng gift na natanggap sa Panginoon Diyos. Talagang pagalingan sila. Sabi niya, talaga ang gulo-gulo nila. But alam niyo po ba ang pinakadahilan? Because one, they're not willing to resolve conflict. At hindi na sila willing, una-una, to practice divine perspective. Higit sa lahat, ano bang sinasabi ng Diyos sa ating sitwasyon? So that's why we have to meditate His words. Ano bang tiningin ng Diyos sa katabi mo? We need to see them as God sees them. Hindi yung kanilang ginagawa, kundi anong ginagawa ng Diyos para sa kanila at gagawin ng Diyos upang sila'y maging ganap. Ganun ang ating pananaw. Nasusundan po. At hindi lang yon, we always focus on Jesus. Kumbaga, lahat ng desisyon natin, ang tinatawag natin is DAF. Naalala nyo yung pinag-usapan last week. Ngayon, pagdating sa wisdom, ito tinutunan yung continuation ng 1 Corinthians chapter 1 from 18 to chapter 2 verse 16. Ito sabi ng Lord, it must be Christ-centered, it must be counterintuitive, and yung kung alam natin totoo yung gospel at yung wisdom ng Diyos, it has a changing power through the Holy Spirit. Imposibleng hindi ka magbago to become better. Imposible na hindi natin maranasan yung gusto ng Diyos maging tayo at maging yung mga taong ating nakakasalimuha sa kanyang katawan. Are you following? Hello? Okay, good. Now, tingnan natin, what does it mean, Christ-centered? Tingnan niyo po ang sabi ni Paul. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Kung naalala nyo, from chapter 1, pagdating sa verse 10 to 17, pinagtatalunan lang yung, ba't sila nagtatalo? Ba't sila nagtatalo? Hindi kay Paul ako. Hindi kay Peter ako. Hindi kay Apollos ako. Hindi kay Jesus kami. Parang ganun. So pinagtatalo. Hindi nagtatalo yung si Paul, si Peter, si Apollos. Hindi sila nagtatalo because they know they're all serving the Lord. Kaya sabi nga ni Paul,
Apollos, I plant, Apollos water, but God causes the growth. So, madalit salita, hindi sila nagtatalo. They are working together for a common good. Nagkakaintindihan? Now, ito na kagad. Sabi niya, teka muna, nagtatalo pa kayo. Pakinggan nyo nga na mabuti. Pag-isipan nyo yung wisdom nga na ginagalawan ninyo. Sabi niya, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Hindi ba kayo nahiya niyan? We are supposedly, to us who are being saved, ligtas na tayo. Di kayo naawa sa mga magdurusa, yung mga perishing, that they could not see light from us. Supposedly tayo yung bearer ng message. They could not hear us well because we are not living out the Christian life. They could not see the truth of Christianity in us. Alam nyo, kaya sabi ng Lord, come on guys, you are saved. Were you saved because of your goodness? Ano sabi niya? Tingnan, balik tayo. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and the cleverness of the clever. I will set aside. Sabi niya, hindi niyo ba nakita to? Mula pa sa sulumang tipan, sinabi ko na sa inyo, I will do this. Kaya hindi to something na afterthought. This has been planned. And sabi niya gano'n, where it is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Hindi niya ba napansin? Even these people who have been studying the Word of God for quite some time, these people who have been waiting for the coming of the Messiah, they failed to see it. Hindi na nakita. Kung hindi nga nila nakita, nagbabasa na sa Bible, lalo na tayong hindi nagbabasa. Yan ang sinasabi ni Paul. Sabi ni Paul, tignan nyo. Sabi niya, for since in the wisdom of God, the world thought its wisdom did not come to know God. God was well pleased through the foolishness of the message, preached to save those who believe. Hindi pa kayo nagpapasalamat na bagamat wala kayong kaalam-alam when it comes to the gospel, when it comes to the prophecies, when it comes to all the words of God in the Old Testament, God has saved you and you believe in Jesus. Hindi ba kayo nagpapasalamat nun as if you were saved because of your goodness, because of your wisdom? Ba't kayo nag-aaway-away? Was it because of your analysis of the Word of God? Was it because of the goodness of your preacher? Wala. Sabi niya, it's all by the grace of God. It's all because of the cross. Tingnan niyo mabuti. Sabi niya gano'n, tuloy tayo. For indeed Jews ask for signs and Greeks search for wisdom. They thought that they would know the gospel, that they would know how to get to heaven by understanding the signs. For the Jews, because they've been studying the scripture. While the Greeks, akala nila by studying, by loving philosophy, kaya nga tawag dyan Sophia, kasi Sophia means wisdom, phileo means love, kaya love of wisdom, philosophy. They were thinking that through philosophy, they would find salvation. Sabi niya, yun ang kanilang hinahanap. And sabi niya, but we preach Christ crucified. Look at them. They were all searching. The Jews were looking for a sign. They were searching. The Greeks were searching through wisdom. They're searching. But us, we proclaim, we preach because we were found, not because we were searching, but God sought for us. Nakuha niyo po ba yun? Siya naghanap sa atin. Hindi tayo naghanap sa Kanya. Kasi sabi ko, wow, sobrang bait ng Diyos. Sabi ko, kaya nga we preach Christ crucified. To the Jews, a stumbling block. Bakit stumbling block? Ang word na stumbling dito, iskandalo. Iskandalo sa Hudyo yan. Can you imagine? We were expecting a Messiah who would be like David, a great warrior, who will deliver us from Rome. Yun ang hinahangad namin. Tapos makikita namin na crucify. Ano ba yan? Kalokohan yan. Hindi yan yung aming tagapagligtas. Malabo yan. Iskandalo naman yan. Tapos yung iba naman, Gentiles, obviously, so the Greeks, kalokohan yan. How can he be a Messiah? He could not even save himself. He suffered the worst punishment that a criminal could experience. Di ba? Sabi ko, ang labo niya, kalokohan yan. Pero sa atin, amazing. Bakit? But to those who are called, to us, both Jews and Greeks, walang pinagkaiba. Lahat ng hinirang ng Diyos. Ano sabi niya? Christ, the power of God, and the wisdom of God. Sobrang siya ang tanging paraan for all of us to be saved. Pag-isipan niyo mabuti. Unang-una, thank God it's not because of our goodness. You know why?
Bago tayo maligtas, kung inisip natin dahil sa kabutihan natin maliligtas tayo, kalokohan yan. Alam niyo ba kung anong utang natin sa Diyos? For the wages of sin is death. Eternal death ang utang natin sa Diyos. And do you think by telling God, Lord, magpapakabait ako, huwag niyo na akong dalhin sa impyerno. Sabi niya, anak, hindi kita dadalhin sa impyerno. Yung kasalanan mo, yung choices mo to live independently from me, yan ang nagdadala sa'yo sa impyerno, hindi ako. Choice mo yan. But I'm giving you a chance. Hindi mo ako kayang bayaran. Kaya nga ako na nagbayad. Sarili kong anak. Tapos mag-aaway-away pa kayo. Nakukuha niyo yung kwento? Hello? Naintindihan niyo yung kwento? Tapos pag-aawayan nyo, ano ba? Nakalimutan nyo ba kung ano talaga nangyayari sa atin? Kaya sabi, because the foolishness of God is wiser than man and the weakness of God is stronger than man. Ibig sabihin, hindi kayo aabot sa kakayanang isipin ng Diyos. Hello? Andiyan pa kayo? Hindi nila reconcile. Paano gagawin ng Diyos yun? He's a holy God and yet, He loves us. Paano ipagre-reconcile yun? Dahil sa sobrang mahal tayo ni Lord at sobrang talino ni God at kanyang kabanalan, siya na lang nagbayad. Instead, dahil alam niyang hindi naman natin kaya. Kung alam niyo, iniisip-isip ko to, Lord, kung hindi lang matindi yung parusang aabuti namin, palagay ko you will not bother to leave heaven just to save us. Are you following? Andiyan pa kayo? Ibig sabihin, matindi yung aming pagdadaanan for eternity. Kaya, every time we think of that, remember this, wala tayong karapatang magmalaki laban sa ibang tao. Nakuha? Kaya nga, wow, this is mind-boggling. Yes, it is. Kaya nga, foolishness to many. Kapag sinabi mo yung cross, makasalanan kasi tayo eh. Kaya kailangan mo aminin, makasalanan ka at tanggapin mo yung bayad ni Jesus. Ibig sabihin, wala na akong gagawin? Kalukuhan yan. Hindi, wala ka naman tagapagagawa kasi. Nakuha niyo? Wala ka naman tagapagagawa eh. So, ibig sabihin, hindi na ako kailangan maging mabait? Hindi mo kailangan. Ang totoo niyan, magiging automatic yan, magbabait ka. Dahil bibigyan ka ng bagong buhay ni Jesus. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kumbaga, nagbago na yung iyong nature. Naging binalik ka na sa Kanya, kaya you were born again in a new nature. In a new nature, you will always desire to be with God. You will desire to know God. You will desire to follow God. In the old nature, I don't care about God. God is my servant. Lord, I need this, I need this, I need this. But if I don't need anything, I don't need to call you because you're just my genie in my life. Are you following? But the moment we are one with Jesus Christ, Jesus will honor the Father. The Father loves the Son. The Holy Spirit glorifies Jesus. Kaya magiging tayo, magtataka kayo, biglang nagbabago yung desire natin. Nagbago yung mga pursuit natin sa buhay. Yung dati ang pursuit ko, babae, si Lord na. Hindi naging lalaki ha, masama lalo yun. Si Lord na. Nakuha ninyo? Yung dati ang pursuit ko, pera. Hindi na, si Lord ang hinahabol ko dahil siya magpo-provide ng pangailangan ko. Nandyan na kayo. Hello? Nag-iba na. Panoorin natin yung video na to. So I heard you're a Christian? Yes, the rumors are true. Well, I'm glad you found something that works for you. Well, it doesn't just work for me. Christianity is actually true. Yeah, okay, it's true for you, but it's not true for everyone. And don't you think everyone has a right to believe whatever they want to believe? Yeah, people should choose their own beliefs, but that doesn't mean that everyone's beliefs are true. Whoa, don't you think that's a little narrow-minded? Well, that's the way truth is. It's narrow and exclusive. Maybe for you. It is for everybody. 2 + 2 = 4? Right. But you just excluded lots of numbers. See, that doesn't mean you're narrow-minded. It means the truth is narrow because it excludes all the answers that are not true. Look, with so many beliefs out there, you can't just go around believing that your belief is right. Is your belief that you shouldn't believe your belief is right? Yeah.
If you go around saying that Christianity is absolutely true, it makes people who disagree with you feel bad. It's a form of oppression. It's hate speech. It's what's known as intolerance, and that's one thing society should never ever put up with. Intolerance. Yeah, like, okay, for example, you Christians always say that Jesus is the only way. That's about as intolerant as you can get. Lots of people aren't Christians. Just think how it makes them feel. But it's a fact that Jesus made the exclusive claim that he was the only way to God. That's just your opinion. No, really, I didn't make it up. He also said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Well then, if Jesus made that claim, then he was intolerant. Wait a sec. If your doctor tells you that one and only one particular medicine will cure your disease, do you tell her she's being narrow-minded and intolerant? No. This is the same thing. Jesus is saying that he's the one thing that all of us need. So you're saying I have to believe this? No, you can decide to believe whatever you want. That's your call. But you can't change the historical fact that Jesus made this huge claim about himself. So I'm entitled to my own opinions? Yeah, but you're not entitled to your own facts. None of us are. Jesus made the claim, and it's either true or false. How you evaluate that claim is entirely up to you. Tolerance doesn't mean that we have to agree. In fact, tolerance means that you disagree with someone, but you still give them the right to be wrong. Okay, wow, this is cool. Do you have time for coffee? Let's see if we can tolerate each other some more. Sounds good. Yan. Pansin ninyo? Napaka-importante maintindihan. Ito lang ang choice. Naniniwala ka bang may Diyos? Naniniwala ka bang may utang ka sa Diyos? At sabi ng Lord, isa lang ang tanging paraan para kayo makapagbayad. Yung anak ko nagbayad. Tatanggapin mo o hindi. Hindi ba sabihin, hindi, ayoko niyan. Mali yan. Karapatan mo naman yun. Kaya lang tanong, paano kung mali ka? Nagkakaintindihan? Kasi ang katotohanan yun, hindi naman nakadepende sa paniniwala natin yun. Nakadepende yun sa katotohanan. Kaya nga, you have the right of your own opinion but no right to create your own facts. Di ba? Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo? Kaya, ang punto rito, sabi ng Lord, kaya hanapin mo yung wisdom ng Diyos. Now, number 2, huwag ka magalala. 4 points to. Counterintuitive. Talagang hindi normal. Hindi siya yung normal na naiisip ng tao. Bakit? Tingnan niyo naman. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. Sa totoo lang, kung pipili ka rin lang naman ng tao, tiyakin mo yung magagaling na. Walang weakest link. Tama ba? Titiyakin mo na yung mga noble. Hindi sinasabi ng Diyos na walang noble. Hindi sinasabi ng Diyos na walang wise. Hindi sinasabi ng Diyos na walang mga importanteng tao. Ang sabi niya lang, not many wise. Are you following? Not many mighty. Not many noble. So madalit salita, marami sa atin hindi qualified sa mata ng tao to be part of God's team. Tingnan nyo, but God has chosen what? The foolish things of the world to shame the wise. Kung inaakala mo ang husay mo, remember this, God chose the foolish things of this world. Kaya it only shows you're fool. Hello? Diba? Para ano? Para ma-save ang mga wise. Kaya yun ang sinasabi ni Paul. Kaya sinasabi ni Paul, and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are. Kaya sabi niya, so that no man may boast before God. Walang magmamalaki sa Diyos. Kasi lahat tayo. Kaya walang dapat tayong pagtatalo. Wala. Kaya hanapin ninyo mga pinipili ng Diyos. Pinili ng Diyos mga taong ang labong maging qualified, gamitin ng Diyos. Si Peter, dininay si Lord ng 3 beses. Ba't siya pinili yan? Mga alagad nagtakbuhan. Ba't siya pipiliin yan? Si Paul, religious terrorist. Ba't siya pipiliin yan? Di ba? Si David, pumatay na tao. Pinapatay asawa ng kanyang kalaguyo. Naku, ba't siya pipiliin yan? Di ba si Moses nakapatay? Ba't siya pipiliin yan? Hindi qualified. Sa Isaiah, hubot-hubot na nagpipreach. Kaya ikaw ba makikinig ka sa hubot-hubot na tao magpipreach? Baliw yan! Hindi mo pipiliin yan. Ba't pinili sila ng Diyos? Nakuha ninyo? At ang pinakamatindi, si Lazarus. Patay. Pinili ng Diyos. Kaya kung inaakala mong hindi ka qualified, totoo yun, hindi ka qualified.
But God, by His wisdom, chose you to shame the wise. Okay? Ang sabi mo sa katabi mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Talagang maliit ka na. Pero kasama mo si God, hindi mo kailangan maging maliit. Dahil para kang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Mas mataas ka pa sa iba. Because you are with God. Amen? Kasi sabi ng Bible, sabi niya, by His doing, you are Christ in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Look at what God did to us. Righteousness. Ano sabi ng Lord? Ano ibig sabihin ng righteousness? Ito, ibig sabihin niyan, you are declared not guilty. You are right before God. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Sabi niya, hindi lang yun. Sanctification. You are set apart. Holy. Mula ngayon, you are being set apart by God. Lahat ng direction mo, you will become like Jesus. That is the direction of God. Kaya kahit yung nakikita mo na iinis ka, huwag ka mainis sa kasama mo. The Lord is sanctifying that person. Or perhaps, God brought that person to you to sanctify you. Hindi ba kasi mga taong mahirap kasama? Tumutulong din dyan para maging pasensyoso tayo, maging mabait tayo. Tama ba? Doon natetest yung love. Doon natetest. At sabi ganoon, and redemption. Ibig sabihin, you are ransomed, you were set free because of the payment of Jesus, and that He will come back again to give you your total deliverance. This is your past, present, and future. So ganun din ang mga kasama natin. Kaya wag na tayo mag-away-away. Naiinis ka sa asawa mo? Hindi. God is not finished with you yet. Tatapusin ka rin ni Lord. Hindi wag yung galit, ha? Ibig sabihin tatapusin, you will become perfect. Diba? You will become like Jesus. Okay ba yan? Okay ba? Ganun din sa anak. Gagawin pa rin ng Lord yung plano niya sa anak mo. Relax ka lang. Okay? Now, finally, we are changed by the power of the Spirit. Changing power through the Holy Spirit. Tingnan nyo ulit. Let's go to 1 Corinthians 2. And when I came to you, brethren, I did not come to you with superiority of speech or wisdom, proclaiming to you the testimony of God. Now listen. Naging Christian ba kayo dahil magaling ako magsalita? Yan ang sasabi niya eh. Naging Christian ba kayo dahil sa sobrang galing ng mga argumento? Hindi. Sabi niya, hindi niyo nakita yon. Ang nakita niyo alin? Sabi niya rito, for I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Kasi ang intention ko, hindi para sumunod kayo sa akin. Hindi ang intention ko, hindi para magalingan kayo sa akin, kundi gusto ko sumunod kayo kay Jesus. Kasi sa totoo lang, kahit ako, wala naman ako may tutulong sa buhay ninyo. Pag may problema na kayo, kahit tumawag kayo sa akin, wala akong may tutulong sa inyo, lalo na pag humingi kayo ng pera. Wala akong may tutulong. Ngayon, sino makakatulong sa inyo? Si Jesus. Di ba? Siya lang makakatulong sa inyo because He's everywhere. O siya lang makakatulong siya because He's all powerful. Siya lang makakatulong sa atin. Now, ito pa nakakatawa. Kaya sabi niya, kaya I was with you in weakness, in fear, and much trembling. Hindi niyo man nakita yun. Ako nga nanginginig ako, nagtuturo ako sa inyo eh. Sabi niya, sabi ni Paul, kaya hindi tungkol sa akin ito. Ganon din ang sinasabi sa inyo ngayon. It's not about us. What? It's about the power of Jesus, and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. And alam niyo, tuwan-tuwa po ako dito. Alam bakit? There are times hindi magwo-work yung PowerPoint. Sabi ng Lord, hindi mahalaga yung PowerPoint, ang mahalaga may power at may point. Ano ko ninyo? Kaya just keep on preaching. Kasi ang preaching mo, bakit? Kasi sabi niya verse 5, and so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. Sa Kanya lang. Kasi all throughout our lives, Christian life, it's not dependent on the wisdom of men, but on the power of God. Tingnan ninyo, sabi ng Bible, yet we do speak wisdom among those who are mature. A wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age, who are passing away. Hindi tungkol sa matatalinong yan. Mawawala yung mga yan. Mawawala ako. Yung mga pastor, mawawala yan. Si Jesus lang ang hindi at ang kanyang salita. Amen? Kaya huwag tayong umasa sa tao. Now, tingnan niyo po. At sasabi ng Lord, tingnan niyo, but we speak God's wisdom in mystery. Hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. And sabi niya, the wisdom which none of the rulers of this age, you see, hindi na naintindihan, has understood. For if they understood, they would not have crucified the Lord of glory. But one thing I want you to do, remember this. When God saved you and me,
If you are mature, instead nag-aaway kayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan, let your mind be heaven-bound. What do you mean heaven-bound? Kasi God has prepared something for us. It is something beyond whatever man could see and hear. Hindi pa pumasok sa puso ng tao, hindi niya pa na-imagine what God has prepared for those who love Him. Now listen, mahal mo si Jesus? Yung mahal mo si Jesus, anong pinipare ni Jesus sa'yo? Mag-isip ka ng pinakamagandang bahay na gusto mong tirhan. Walang sinabi sa pinipare ni Jesus. Hindi pa nalagay sa puso ng tao ang disenyo. Mag-isip ka na ng lugar na gusto mong puntahan, na sobrang ganda. Nakapunta ka sa ibang bansa, na gusto mong tingnan. Sabi niya, walang sinabi yan. Hindi pa na-design ng tao ang aking pinrepare para sa'yo. Nag-iisip ka ng mapapangasawa mo, na gusto ko ganito kaganda. Wala yan. Bruha yan sa pinrepare ng Diyos na handa para sa'yo. Hindi yung babae, kundi yung pinrepare ng Diyos na gantimpala o kaya naman ay, kumbaga, blessing na ipinrepare niya sa mga nagmamahal sa Kanya. Naintindihan? Kaya ito isang bagay na tatandaan natin. The best is yet to come. Hindi ito. Hindi yan. The best is yet to come. For to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Gusto niyo maintindihan? Sabi niya, it is only through the Holy Spirit. Minsan hindi natin makita, wala akong kapangyarihan, lagi akong nahuhulog sa pornography, lagi nahuhulog sa ganitong kasalanan. Alam niyo kung bakit? Because you're trying to live the Christian life by your strengths. Sabi niya, allow the Holy Spirit to fill you, empower you, so that you would live out the Christian life. Hindi natin kaya on our own. Kaya every day of our lives, we ask God, Lord, fill me with your Holy Spirit. It's not easy to submit to one another. It's not easy to be filled with joy. It's only by the power of the Holy Spirit in us. At yan ay binigay ng Diyos sa atin. Regalo ng Diyos sa atin yan. For who among men knows the thoughts of man except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Kaya minsan tataka ka, Lord, bakit yung prayer ko hindi nasasagot? Kasi yung prayer mo, wala sa Espiritu eh. Hindi mo alam ang puso ng Diyos. Kung alam mo lang yung puso ng Diyos, nako, hindi mo hahangarin ang anumang bagay dito sa lupa. Kasi ang ganda ng nasa puso ng Diyos. Panalo. Yung lagi niyang hangad, yung pinakamaganda para sa atin. Alam niyo ba, patawarin ako ng asawa ko, pero alam niyo ba, nung binata ako, ang gusto ko iba. Hindi siya. Pero siyang binigay ng Diyos. At totoo, tumpak na tumpak. Diba? Para siyang vino sa buhay ko, habang tumatagal, lalong gumaganda. Oh, di ba? Ayos ba? Bawi na. Yun ang importante. Sabi niya kaya, now, we have received not the spirit of the world, remember, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Binigay sa atin ng Diyos yun. Hindi spirito ng mundo to, which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words. Look at the words, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Kaya minsan hindi natin ma-appreciate yung Word of God, hindi natin ma-appreciate magbasa ng Bible, hindi natin ma-appreciate yung promises ng Diyos, kasi walang Spirito ng Diyos eh. Kaya di mo alam pa paano mag-a-apply sa'yo. But when you allow the Holy Spirit to live in you and empower you, biglang, wow, ang ganda nito. Kanina lang, quiet time ko about Aaron, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, God, thank you and protect me to be like, not to protect me from the temptation that Aaron had. Na pwede palang, pati leader, pwedeng itulak niya yung tao mag-worship sa idols. Lord, maawa ka sa akin, wag mo hayaang mangyari sa akin yan. Nakuha ninyo, God is protecting me by telling me, lead me not into temptation, but deliver me from evil. And sabi ng Lord, but he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. And finally, for who has known the mind of the Lord, that he will instruct him. But look at the words. We have the mind of Christ. The Christ full of wisdom. Amen? Now, let me end with this story. There was a woman walking, naglalakad siyang ganyan, and a guy was asking for help. Sabi niya, please help me. Sabi niya, okay, kumuha siya ng pera. Binigay niya. Tapos nakita ng mama, may
precious stone, so very rare precious stone, too expensive to value. Tapos sabi niya, pwede akin na lang yan? Oh, sure. Binigay na walang pag-iisip. Binigay. Tapos tuwan-tuwa yung mama. Sabi niya, wow! Tapos sa isip niya, teka muna, paano niya maibibigay isang bagay na napaka-valuable kung merong mas mahigit, kung wala siya na mas mahigit pa dito? Kailangan makuha ko yun. Nakasupangan ng tao, no? Pumunta siya sa babae. Sabi niya, Miss, sinasauli ko na to sa'yo. Bakit? Mas gusto ko yung nasa sayo. Na hindi kaya handa mo ibigay ang mahal na jewel stone na ito. Dahil alam ko meron pang mas mahal dyan. Kaya handa mong bitawan ng isang bagay na tulad nito. At sabi niya, kung meron man akong bagay, kung bakit handa ko ibigay ang lahat ng bagay, Christ is enough for me. And the reason why we cannot give up whatever worldly wealth that we have in this world and worldly ways, because Jesus has never been enough with us. And He was never enough to us. And ito pinakamalungkot, because you did not allow the Holy Spirit to be upon us, who will glorify Jesus. Nagkakaintindihan? Kaya hindi tayo masaya minsan sa Christian life. Kaya minsan, yung ating kawalan ng peace sa Diyos, nagdudulot ng away sa labas. Kaya kung ayos tayo sa Diyos, hindi tayo magkakancel ng tao. Hindi tayo mangiiwan. Hindi tayo parang magbabaliwala ng kapwa. Because we value people, because God valued us. Because Christ is enough for us. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Mga kapatid, be honest to the Lord. Hindi natin kailangan magkunwari sa Diyos. You alone know your condition. You alone know your real position in life. Friends, if Jesus Christ has never been enough for you, nothing else will satisfy you. And I challenge you now, if talaga be honest to God, Lord, by your grace and by the power of your Holy Spirit, let Jesus Christ be enough for me. Kung yan ang desire ng puso mo, itaas mong kamay mo sa Diyos at sabi mo, Lord, let Christ be enough for me. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko para gawin yan. Hindi ko kailangang pilitin ang sarili ko trying my best to be religious. But Lord, in humility, I come to you. Fill me with your Holy Spirit that Christ would be enough for me. That I would always, Father God, wise up and choose your wisdom. The wisdom that is Christ-centered. The wisdom, Father God, that is counterintuitive. The wisdom, O Lord, that will bring change because of the power of the Holy Spirit who will glorify Jesus. Kapatid, let's keep your hand raised and I'll pray for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, I thank you that you see all these hands raised. Lord, there are so many competing things, O God, in this world that somehow replaces Jesus. But Lord, you know our hearts. Lord, with humility, O God, we come to you. Let Christ be enough for us. Let Christ be enough for me. Let Christ, Father God, be enough. So Lord, I pray, fill me with your Holy Spirit as you have forgiven me with your blood, with your sacrifice on the cross. And thank you that you rose again from the dead and you promise your Holy Spirit to be upon those who believe in you. So Lord Jesus, thank you for the Holy Spirit who knows your mind. So Lord, I pray to fill everyone who raised their hands, Father God, with humility. In humility, raising their hands and asking for your Holy Spirit to fill them. And I pray, Lord God, to allow every one of those who asked for your Holy Spirit to move and desire Jesus more than anything else in this world. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Though none go with us, we will follow you because Jesus is enough for me. Lord, bless your people and bless every family we represent. And allow the wisdom and the blessing of heaven, the blessing that you have promised to the righteous, as you have made us righteous in Christ, be upon every family we represent.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.